Hello, Katden lovers and Katden followers! Another updates po tayo ngayong araw, kung saan meron pong isang radio station na tinakil to na parang sinasabi po talaga nila na they are not into Mayor Mark Alcala, na siyang nachichismis po na di umano'y kinonfirm nitong si Mr. OG Diaz sa kanyang channel na parang yun po ay pinili ni Miss Catherine Bernardo. Pero pinag-usapan nila to at kitang-kita mo talaga na sa record pa lang nito, no, sa mga naging babae niya, parang hindi to tipo ni Miss Catherine, no? Pinagdaanan niya na nga yung yung isang relasyon na talagang sobrang sinubok talaga siya, 'di ba? So, syempre bago 'yan, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe and nakapag-follow sa ating Facebook page, and of course, i-subscribe mo na tong channel na ito para lagi kang updated sa mga videos po natin. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell. Okay? So, ngayong araw, pag-usapan natin to. So, pakinggan natin ang isang report po. Ito po isang radio station na pinopost po nila yung kanilang parang naging nagkaroon, may video po siya na mapapanood nyo ngayon. Let's watch this and let's react to what they are trying to say. Na nga ba? Yan ay wala iba kundi ang Lucena City Mayor na si Mark Alcala at si Catherine Bernardo daw. Ito yung kumakalat na chika ngayon, di ba? Na pinag-uusapan ng mga netizens. And kilala nga po itong si Mark Alcala ng mga taong manghilig sa showbiz issues kasi ito nga, siya ba yung dating karelasyon ng Jeremy actress na si Ashley Ortega na nasa PBB? Yeah. Tapos marami pang kumakalat na iba't ibang mga naging jowa niya na rin at the same time. So, bulong-bulungan ng mga netizens at marami yung iba't ibang opinion ng iba't ibang mga netizens tungkol dito. Maliban siya noong 2023 naman, naging usapan din yung di umano yung relasyon itong si Mark sa volleyball star naman na si Mika Reyes na ex-girlfriend na actor. Yeah. Si Roma Ponce. Dami. Ang dami, tapos ngayon si Catherine naman daw po ang jowa kasi nung parang na-corner siya ng media, tinanong siya about kay Kat, alam ko kami Kat, no? Ang niya sa ayaw doon niya magbigay ng Confirmation. Yes. Pero ang balibalita nga is parang nanliligaw daw. Kaya yung parang malabo daw magkabalikan si DJ at si Kat because of this. Hindi dahil sa parang timal din ako, medyo off sa akin itong si Mark. Huwag na lang po sa marating sa kanya, saan yung sa FYP ko on TikTok, yung mga feed niya. Ito, sabi po ng isang DJ sa radyo na parang off daw sa kanya itong si Mayor Alcala. At dito mapapakinggan natin kung bakit, kasi may rason siya at talagang nakita ko rin yung pinopoint out niya with regards to this. Kaya ako talagang hindi ako masyadong naniniwala na talagang magkakaroon ng relasyon kasi number one, ang tututol dyan si Mama Min. So, panoorin pa natin. Yung mga parang posts niya na grabe yung reach, di ba? Na parang nag-million, ganyan. Tapos, parang mahal na mahal siya doon sa lugar na yun. Pero may kumakalat kasi, or may mga kumakalat. Matagal na to yung sa parang dating history niya. Okay. Di ba na images? Yes, so, 2017, iba daw yung jowa. Ito po, ako kasi na-search ko yung yung dating history. Parang recent lang yung nakikita natin dito. Pero, according to, ito nga, kumakalat na, mga photos na history niya, iba yung jowa niya ng 2017. Yeah. Iba yung jowa niya ng 2018 to 2019. Yeah. Iba rin yung 2020. Okay. 2021 to 2022, ito na yung photo na sila ni Ashley Ortega dito, 2022 to 2024, meron din yung Mika Reyes at the same time. So, para sa akin, red flag siya sa relationship. Para Kasi every year kasi, parang ano ba yan? Parang nagpapalit ng damit or nagpapalit ka ng iPhone. Parang hindi tumatagal, gano'n. Parang gano'n. So parang panandalian ba ito lamang? So, yun yung sinasabi ng isang radio station. So, upon reviewing, habang nire-review po nila yung mga nakarelasyon nitong si Mayor Mark Alcala, malabo, na magustuhan po siya ng pamilya ni Miss Catherine. Dahil unang-una, ang dami niya naging girlfriend. Parang every year nagpapalit siya. And we do not know what's the problem with that, Hindi natin alam kung ano po yung problema. Kung ang problema niya ba, lagi naman sinasabi ng ilan, diba? Parang it takes two to tango. Laging ganon, diba? Pag nagkakaroon ng problema, laging dalawang magkabilang panig ang may problema. Pero, ang reality dito is, namamanage niya na magkaroon siya ng jowa ng every year nagpapalit siya. Kaya doon po siya tinaguri ang red flag. Ito pa, panoorin natin.
relasyon. Parang, kasi kung magiging okay siya, kung parang bawat relasyon na makikita mo sa kanya na lumalabas, like 4 years, 7 years, parang alam mo na, ay, seryosohan ko. Matagalan, oo. Oo. Kaso kahit po ako ay kinakabahan kay Catherine, well, kahit hindi ko naman ito desisyon niya ito, diba? Pero kinakabahan ako bilang kanya, kasi nga yung mga lumalabas sa kanya, parang parang every year naman, ang pagkapalit ng jowa. Parang ano ba, seryoso ba ito o hindi? Or for the sake of jowa-jowa lang? Or parang trophy. Minsan kasi ganun eh. Yun nga eh. Diba? Na parang, okay, sikat to, parang, ba't hindi ko kaya jowain to? Diba? Blockbuster star to eh, ba't hindi ko kaya jowain to? Ito lang naman po eh, parang hinuha lang namin ha. Pero para sa Yun yung kanilang opinion. Parang sinasabi nila na itong si Mayor Alcala ay bumabase lang dun po sa kalagayan ng, like for example, sinabi nga nitong isang DJ sa radyo na to na ito si Catherine, ano to, yung blockbuster star to, superstar to. Talagang Asia superstar po to ng Pilipinas. So, syempre, dahil po dun, yun yung naging lead factor nitong si Mayor Alcala para ligawan at talagang kunin ang kalooban ni Miss Catherine. Pero, sa qualities, no? Kasi parang kahit ako hindi ako makapaniwala talagang sabi nga nito talagang sobrang red flag siya kay Mayor. At the same time, green flag siya kay Alden. Sabi niya nga kung siya raw ang bibigyan ng chance sa mamili, mas gugustuhin niya si Alden Richards. Kasi nga naman, 'di ba, parang si Alden Richards napakabait. Tapos parang mayaman, 'di ba? Gwapo. Napaka-gentleman at hindi natin alam what's the problem, no? Pero I know na inilalaban pa rin niya ni Miss Catherine kasi ang alam ko, ang pamilya ni Catherine Bernardo ay mas gusto si Mr. Alden Richards kesa po dun sa dati niyang karelasyon. At the same time, mas gusto rin ng pamilya nila si Tisoy kasi si Tisoy po talagang tumungtong sa bahay nila. Although yung dating karelasyon ni Miss Catherine, ganun din. Pero malabo na rin talaga na kahit po nagkasama sila sa isang handaan, nagkita sila doon or what, pero hindi na rin po talaga babalik sa dati. Wala na talagang katnyel. Kung meron mang magkaroon man ng katnyel, siguro for the movie lang yun. And I don't know what will happen next pagkatapos ng kanilang movie. Pero tama yung pinopoint out nito na parang hello, Catherine, mag-isip ka naman. 'Di ba? Baka naman hindi lang feeling lost ang maramdaman mo kapag pagtapos na maranasan mo yung mga naranasan ng mga girls sa kamay ni Mayor Mark Alcala. Kasi totoo naman parang every year nagpapalit siya ng girlfriend. And isa yan sa mga masasabi nating red flag para sa isang lalaki. Kasi parang hindi siya seryoso dun sa relasyon, di ba? Sabi nga ng isang kasabihan, kapag daw pumitas ka ng isang bulaklak, make sure na hindi mo yun basta itatapon at yuyurakan mo lang, sisirain mo lang, di ba? So, ganun po yung kasabihan ng narinig ko yan sa isang movie, parang kay Popoy and Basha, ganun. And this time, I don't know kasi hindi ako talaga naniniwala na magkarelasyon yan Mas naniniwala pa ako na wino-workout ni Tisoy yung magiging relasyon nila nitong ni Catherine, At naniniwala pa rin talaga ako na team panatag pa rin tayo hanggang dulo. Kahit ano pang mga balitang lumabas, kahit ano pang mga chikang lumabas, basta still naniniwala pa rin tayo na ang ending ng lahat ng ito, kay Tisoy pa rin ang bagsak ni Catherine Bernardo. At naniniwala akong gumagawa siya ng paraan, para po talaga masungkit niya ang oo ni Miss Catherine. Kasi, according to OG Diaz, quote ko lang siya, na sinasabi niya sa kanyang balita, na gustong-gusto naman daw talaga ni Alden si Catherine. So, what's the problem? Kung talagang gustong-gusto ni Alden si Catherine, bakit naman siya hihinto sa panliligaw? Yun yung hindi ko magets, diba? Gusto mo yung girl, tas hihinto ka sa panliligaw, why? Or baka pinalalabas lang nila yun dahil nga, may mga upcoming projects si Mr. Alden Richards na meron siya mga kapartner. Baka meron pong itambal sa kanyang girl, diba? And malabo din naman na meron ibang nagugustuhan si Alden Richards kasi wala naman siya pinapakilala sa publiko. Kay Catherine lang talaga siya nakita nating umikot ang mundo niya nung magkasama sila ni Catherine. And alam ko na medyo malalim na rin ang friendship nilang dalawa kasi hindi naman nag-end yung friendship nila pagkatapos ng movie na Hello Love Goodbye. Nagtuloy-tuloy po yun. Kaya naman team panatag lang tayo, guys.
dahil maging si Mama Min kakampi natin para kay Tisoy. Maging ang pamilya ni Mama Min, Team Tisoy yan. Kaya kapit lang, okay? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!